So mga tol, matapos nga pong bigong masungkit ni former world champion Jerwin Angkas ang world title belt sa laban niya sa Japan kontra kay Takuma Inoue, kung saan natalo si Angkas via knockout sa round 9. Isa nga po sa nalungkot sa pagkatalo ni Angkas mga tol ay ang pamilya niya na mismong nanood ng laban sa TV. Nagulat nga po ang pamilya ni Angkas nang bumagsak siya sa isang body shot ni Takuma. Sumisigaw nga po ang anak ni Angkas at sinabing tumayo daw siya. Subalit hindi na nga po nakatayo dyan si Angkas. Napaiyak na lang ang pamilya ni Angkas. Continue toujours sur lui pour influencer les juges. Et sur la fin, le coup encore là, j'y crois pas. Et c'est lui qui a touché, super. Et c'est pas sûr qu'il revienne. Ok, parce que c'était dur, il a Paliwanag ni Jerwin Angkas, masakit daw sa puso niya na narinig niya ang sigaw ng kanyang anak. Buong akala daw kasi ng anak niya, naririnig daw niya ito nang sabihing tumayo daw siya. Humingi nga po ng pasyensya si Angkas at sinabing naging mahina daw siya at naging lampa. Pero anya, darating daw ang araw na magiging proud daw sa kanya ang mga anak niya at ipagmamalaki daw siya. Dagdag pa ni Angkas mga tol, sila daw ang lakas niya para makabangon muli. Bukod sa pagkadismaya ni Angkas mga tol, noong mga previous vlog po natin, sinabi nga din po ni Angkas mga tol na nakakawalang kumpiyansa umano ang nangyari sa kanya dahil marami daw ang mga bashers ang magsusulputan, lalo na daw kung ganun daw ang pagkatalo mo, kung saan siya bumagsak. Yun pa naman daw ang pinakaayaw niyang pagkatalo. Pero dahil marami ang naniniwala kay Angkas at sumusuporta sa paligid niya, lalo na ang head trainer niya na pinapakalma pa siya, unti-unting nalilinawagan ang kaisipan ni Angkas para makalimutan ang nangyari. At huwag intindihin ng mga sinasabi ng mga bashers. Pinakita nga po ni Angkas na naglalaro siya ng bilyard kasama si Jonas Sultan. Post pa nga po dyan ng sports analyst na si JM Siyasat, habang yung iba daw na sumasabog ang ulo kakabash, yung dalawang boksingero daw natin masayang naglalaro ng bilyar matapos kumita ng limpak-limpak na pera. Dagdag pa ni JM, it was a bad night, not a bad life. Sa kabilang banda naman mga tol, Terence Crawford promotionally free agent na ulit. So ibig sabihin, wala nang rematch kay Errol Spence Jr. May isang laban pa sana si Crawford sa PBC, subalit dahil na injured si Spence sa mata, wala na ngayon si Crawford sa PBC. At napapabalitaan nga po na mukhang magsasign na si Crawford kay Eddie Hearn ng Matchroom Promotion. Kumakalat kasi noong mga nakaraan na meron daw pipirma kay Eddie Hearn ng boxer na manggagaling sa US. Kaya pakiwari nila mga tol na si Crawford daw yon. Sa ibang banda, balik ensayo na nga po si former 3 Division World Champion Janrel Casimero. Habang tumatakbo nga po siya sa treadmill, nabanggit ni Casimero na wag daw nilang ibas ang MP Promotion. Iba daw kasi ang MP Promotion sa promotion ni Sean Gibbons. Samantala, banggit naman ni Casimero mga tol, kaya daw maraming world champion ang Japan dahil malakas daw ngayon ang promotion sa Japan. Si Mr. Honda daw ang umahawak sa Japan. Dapat daw, ganyan din daw dito sa Pinas. Suportahan daw ng gobyerno ang boxing, pero nakatuon daw ang gobyerno sa basketball. Hindi naman daw nagwo-world champion ang basketball dito sa Pinas. Hindi daw katulad sa boxing. Marami daw ang mga magagaling. Kaya yun daw dapat ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Malakas yung promotion ng Japan ngayon eh. Nandun kasi si Mr. Honda. Malakas yung promotion nila kasi yung kasi doon sa guys sa Japan. Sinusuportahan kasi ng government yung mga boxing doon. Maganda sana yung mga boxing dito sa atin sa Pilipinas. Dapat masuportahan din ng mga government yan kasi yung sinusuportahan na kasi dito sa atin sa Pilipinas yung malaking tunog na pangalan lang yung basketball lang pero wala na naging world champion sa sa basketball. Ito sa boxing, marami.